Operation Tulong USA. Maraming salamat mulit mga ka-OFW at mga ka-Pilipino. Mula sa Los Angeles, California, United States of America, minsan pa ay buong karangalan na ipinaabot ko sa inyo na base sa ating software na nagmamonitor sa nanonood at sumusubaybay sa Utusan.tv ay 6 na po ang bansa na nagmo-monitor o sumusubaybay sa atin. At babanggitin ko yung 6 na po, 60 countries ang sumusubaybay as of now base doon sa software na nagmo-monitor sa nanonood sa atin. Ang nauna ay ang United States, pumapangalawa ang Philippines, pumapangatlo ang Australia, number 4 Saudi Arabia, number 5 Canada, number 6, Japan. Number 7, United Arab Emirates. Number 8, United Kingdom. Number 9, Hong Kong. Number 10, Bahrain. Number 11, Qatar. Number 12, Kuwait. Number 13, Singapore. Number 14, Italy. At yung mga iba pa mga ka-Pilipino ay baka maubos ang ating oras dahil 6 na po lahat. Pero ipopost ko na lamang dito sa ating wall yung listahan sapagkat yung nakapost noon, if you remember, nakalagay lamang ay 49. Padagdag ng padagdag hanggang sa doon sa YouTube na monitor ko the other day, 66 countries ang nanonood sa YouTube natin. At sa Utusan.tv mismo ay 60 sa araw na ito. Mga ka-Pilipino, isang karangalan na mula sa Los Angeles, California, United States of America ay ipapasyal ko kayo sa Canada na kung saan ay ating pong kakaugnayin ang isang OFW dahil sa kanyang inspiration, 2 libro ang kanyang nasulat na may kinalaman sa mga OFWs na sa katauhan ni Rax Kelly. Mga ka-Pilipino, tayo po ay magtungo sa Canada. Rax Kelly, tayo ay on the air. Magandang gabi dyan sa Canada. Magandang gabi din po. Magandang gabi din po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa inyo ngayon. Isang karangalan, ang iyong kinaroroonan ngayon ay 2 portion ang Canada, Toronto and Vancouver. Saan ka sa portion na ito? Nandito po ako sa part po siya ng Greater Vancouver po. Very good. British Columbia. Pareho tayo ng oras kung ganon. Opo. 7:10 po ngayon. 7:10. Yeah. At saka, libre ang tawag. Pwede po pala mahaba. Oo. Para tayo magkapit-bahay lamang. Ewan ko kung bakit libre ang tawag from the United States, tatawag sa Vancouver. Pero pagdating sa Toronto, ay meron na charge. Kaya mas malapit na sa iyo. Kaya lahat ng mga tawag ko, lahat ng mga on the air, mga ka-Pilipino, nais ko ipaliwanag sa inyo. Yung tawag ko sa Bahrain, Qatar, Saudi Arabia, Philippines, United Kingdom, kung saan-saan mga ka-Pilipino, yan po may bayad. At hindi ko kayo sinisingil dahil bahagi ng paglilingkod na pambayan ng Utusan.tv dahil pinangako ko sa inyo. Nagpadala ako ng sulat mo sa inyo starting September 1st sa lahat ng mga grupo. Nagpadala ako na Utusan.tv ay libre. Katotohanan po yun. Libre, ni wala kayo nakikita na commercial ko, ni wala kayo nakikita na charge sa mga tawag ko sapagkat pinaghahati-hatian namin dito ang bayad. Bahagi ng paglilingkod na pambayan, mga ka-Pilipino. Okay. So, tayo ay mag-start sa buhay-buhay naman dyan sa Canada sapagkat karamihan sa aking mga na-interview ay from the Middle East at dito sa parte ng Hong Kong, Singapore at Japan. Kumusta kayo diyan, OFWs from Canada? Mabuti naman po. Nagsisimula na po yung lamig ngayon. So, ayun po, tinatamad na akong lumabas.
Kasi, ano po, winter na po. Ilan degrees kayo ngayon diyan? I'm not so sure po pero probably nasa 12-15 siguro po, ganon. Kami po yung may pinakamagandang weather dito sa Canada. Kami po, dito sa Vancouver, ang maswerte. Kasi sa ibang part po ng Canada, nag-i-snow na po. Dito, wala pa. Walang tatalo sa California. Para kami nasa Pilipinas. Oo nga po. Wala kami yelo dito. Walang, kaya kung tawagin ko yan, dahil sa walang yelo, ay mahirap bumili ng Crayola. Dahil may yelo yung Crayola eh. Atay na rin, hulahok po yun. Bilang isang OFW na nariyan sa Canada, nais kong tanungin sa iyo, bakit Canada ang pinili mo samantala napakarami ang mga lugar katulad ng Middle East? Nagkaroon po kasi ako ng opportunity na makapunta rito nung dahil hindi po ito yung first country na pinuntahan ko. Dati po nasa Morocco ako, and then pumunta po ako dito sa Canada kasi may nakilala po ako online na tumulong sa akin para po makarating dito. So, yun po, kumaga po ako na sa dinaring-dami ng gustong pumunta dito, may tumulong po sa akin na nakilala ko lang po siya online. Hindi ko pa po siya nakikita sa personal. Nagtiwala lang po siya sa akin na makarating dito. Sa Facebook ba? Sa Facebook? Hindi po. Hindi pa po uso yung Facebook dati. Dati po kasi, miyembro po ako ng POEA forum. Sa POEA po, tumutulong kami sa mga OFWs, po sa mga problema ng OFW. Tapos, hanggang sa nagkaroon po kami ng charity, na po kami OFW, tumutulong po kami sa mga nangangailangan. Tapos, hindi ko po alam na yung isa po pala sa miyembro ng charity namin, actually, isa po siya sa advisor namin. Hindi ko po alam na meron po pala siyang consultancy dito sa Canada. And then, kasi po mahilig na po ako magkwento ng buhay ko dati So, ang gumagawa ko po, nagsusulat ako, nag-inspire ako ng mga tao, ganyan-ganyan. Tapos, nakita niya po yung story ko, naawa po siya sa akin, tapos sabi niya sa akin, sige, gusto mo pumunta ng Canada, sabi niya ganyan sa akin. And then, umuo naman po ako, tapos hindi ko alam na, sabi niya, sige, hanapan kita ng amo dun sa Canada, sabi niya ganyan sa akin. Tapos yun na po, pagkatapos po nun, tuloy-tuloy na, nakarating po ako dito, ganun po. Pero hindi ko pa po siya nakikita for, mahigit na po ako 2 taon dito, hindi po siya nakikita hanggang ngayon. Huwag mo akong kukwentuhan nang maluluha din ako. Baka yayain ka rin namin na tumira dito sa Amerika. Pwede rin. Actually po, dyan po siya. Actually po, taga-California din po siya Oo, taga-California. Pero tinitiyak mo na hindi ako yon. Ay, hindi po. Babae po siya. Okay. Babae ba siya? Okay. Opo. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang iyong profesyon diyan sa Canada at ilang taon ka na diyan? Caregiver po ako dito. Live-in caregiver po. So hanggang ngayon po nakatira ako dito sa bahay ng amo ko. And then, mahigit na po ako 2 years. 2 years po ako ng August. Dumating po ako dito nung August 2010 po. So, ang iyong visa ay working visa or ano ang hawak mo ngayon? Pwede mong tanungin ito. Pwede mong sagutin itong tanong ko ito. Working visa pa rin po. Wag mong, kung makaka-apekto sa iyong kalagayan, wag mong sasagutin yung mga tanong ko. Dahil katulad ko, TNT ako rito sa Amerika. 30 taon na ako rito, TNT pa rin ako. Ano ibig sabihin ng TNT? Tugtog ng tugtog naman. Hindi tago ng tago. May kakilala ko doon sa Saudi Arabia na TNT, tago ng tago. Akala ko tulong na tulong Okay. So, sa lahat ng mga nakakausap ko, nagagalak ako dahil hindi kinahihiya ng mga professional
degree holder sa ating bansang Pilipinas na pag tinanong ko kung anong mga trabaho ay tinatanggap ang katotohanan, domestic helper po ako, caregiver po ako, hindi kinahihiya sapagkat alam ng mundo na tayo nag-abroad hindi dahil sa wala tayong napag-aralan, sa halip tayo ay mga may pinag-aralan sa bansang Pilipinas. Kaya nagagalak ako sa iyo dahil ikaw ay masasabi ko na isa sa ipinagmamalaki ang ating bansang Pilipinas, hindi nahihiya na bumanggit ng iyong tungkulin at trabaho dyan sa Canada. Kuya Manny, gusto ko lang po linawin. Kasi po yung iba, pag sinabing caregiver, iba po yung pagkakilala nila. Pag caregiver po, akala nila po, matanda lang ang inaalagaan. Pero dito po sa Canada, nanny po kami, ay pwede rin po kami nanny, pwede din po nag-aalaga kami ng bata. Tapos, ang trabaho ko po dito, all around po, naglilinis ng bahay, ganun po, naglilinis ng banyo, lahat po, all around po. Bali, nanny po ako, katulong din po. Ganun po, yung caregiver po dito, pinagandang tawag po ng katulong, ganun po. So, yun po. Yeah, ganun talaga yun. Kaya nagagalak ako. At bakit umalis ka ng bansang Pilipinas at pinili mo na ikaw ay mag-OFW? Kuya Manny, ganito po yung story ko. Teacher po ako dati sa Pilipinas. Bali, first year of teaching ko po. And then, online din po yun. Nakita din po ng employer ko sa Morocco yung aking resume online. And then, kinontak po nila ako. Alam niyo po, dati, sa Friendster po nila ako kinontak. Sabi nila sa akin, do you want to be a tutor in Morocco? Sabi bilang ganyan sa akin. Tapos, nilagay ko nila yung offer nila. Tapos, yung offer nila, tapos yung accommodation, free daw. Tapos yung plane ticket, free daw. Tapos, hindi ko pa po kilala yung Morocco. Sabi ko, saan kaya itong Morocco? Sabi ko, pero umuo na po ako kasi yung sahod ko po sa Morocco, parang triple po ng tinatanggap ko sa Pilipinas. So, sabi ko, wala akong gagastusin, hindi tulad ng iba na dumadaan pa ng agency, nagbabayad pa sa agency, tapos nagpapakahirap para mag-apply, tapos ako, ito na, sabi ko ganyan. Pero, ayun po, hindi ko sinabi sa mga, dahil gusto ko rin po makatulong sa pamilya ko, kasi namatay po kasi yung father ko when I was 13. So, kumbaga ako po yung may nung nasa Philippines po ako yung may pinakamalaking sahod na, kahit na, ang tinatanggap ko po noon ay nasa 7 to 10,000 lang po. So, gusto ko rin po makatulong sa pamilya ko. Kaya, nung may offer po na online ko lang din po nakilala, ayun po, sinagot ko na po. Tapos, nakaalis na po ako kaagad. Dahil 2 weeks after po na nag-usap kami online, ayos na po lahat ng papers ko ng visa ko. Ganun po, pinadala na ako ng invitation. Lahat po, naging okay. So, ayun po. Dali, kaya ako umalis sa Pilipinas para rin po makatulong sa pamilya. Ilan taon ka sa Morocco? To be exact, 3 years, 9 months, and 5 days. So, from Morocco to Canada? Opo, na po ako dito. Cross country po ako dito. From Canada to United States? Pwede rin po. Pwede rin po. Actually po, 5 minutes lang po ako sa border. Malapit lang po kami sa border. As in, katabi lang po namin ang Washington. Pwede. Yeah, dahil ang Vancouver ay napakalapit yan. Opo. Diyan sa may border. Pero sa pagkakataon ito, ay gusto kong bigyan ng pansin ang hinggil sa iyong, dahil binabasa ko ang iyong resume, may hindi tumitigil ang iyong pagpapahalaga sa mga nangangailangan ng tulong na mga OFWs. Paano po ito isinasagawa? Ano po, nawawala? Huwag mong pakinggan doon sa computer mo. Pakinggan mo ako dito. Hindi po, dito po ako. Nilayuan ko na yung computer. Sa telepono. Dahil delayed.
madidelay ang aking sound doon because of the travel of sound. Di-delay. Kaya dyan sa telepono mo ako pakinggan. Yan, okay. Ang tanong ko ay, hindi nawawala sa iyo, base dito sa iyong resume, ang pagbibigay ng tulong doon sa mga OFWs na nangangailangan. How do you do that? And paano pinaghahati-hati mong panahon habang ikaw ay busy sa iyong paghahanap buhay dyan sa Canada at maging doon sa pinanggalingan mong Morocco? Balik po kasi, dito po kasi, nagtatrabaho lang po ako ng 8 hours, tapos minsan po nag-overtime, naging 12 hours, so 12 hours po. Then, nahati ko siya kasi po, ang tulog ko lang minsan isang araw, 2 hours, 3 hours pa sa isang gabi po, 2 hours or 3 hours po. Masaya na po ako noon. Minsan ako, diba, nag-usap tayo yata, 3 o'clock yata, di nung madaling araw. Dahil... Ganun po ako. Ganun po ako, hindi po ako masyadong natutulog kasi marami po mga messages sa akin na mga nagpapatulong po minsan. So, hindi ko naman po pwedeng i-ignore. Kaya po, binubuking mo naman ako. Binubuking mo naman ako na tinawagan kita na 3 o'clock early in the morning. Hindi, alam ng ating mga tagapanood na ako 26 oras na nagtatrabaho. 26 hours ako nagtatrabaho a day. Nung lutasin ko, hindi naman lutasin, kundi binigyan ko na aksyon yung problema ni Mary Jane Dalitan yata, ay 2 o'clock early in the morning nung tawagan ko si Princess Aliyah Qasem para bigyan niya ng aksyon doon sa Kuwait. Kaya alam ng ating mga taga-panood na ako ay 26 oras na nagtatrabaho sa loob ng isang araw. Abante ako sa inyo. Kayo 24 hours lamang, ako 26 oras. Kaya sinisingil ko nga overtime ko dito sa akin director. Pero sabi niya, it's supposed to be you paying my overtime. Pero hindi, pareho kaming wala public service. At any rate, magbalik tayo dito. So, ano ang mga nai-document mo na natulungan mo? Sa bagay, alam ko na napakarami kang tinulungan. Pero yung nai-document mo na masasabi mo na nakahugot ng iyong mga luha at bumagbag sa iyong damdamin at nagpatayo ng iyong balahibo na dapat nabigyan ka agad ng kalingat tulong? Actually po, yung medyo marami-rami po, kaya lang, dalawa lang po yung nagbigay sa akin ng tumatak sa akin. Yung isa po, yung tinulungan po ng grupo ko, dahil hindi naman po talaga ako, kumbaga, nakita po kasi po may grupo ako sa Facebook, yung grupo ko po na yun, nakita nila yung isang Pilipina na nandun po sa Saudi dati, tapos yung po niya, yung kanyang amo po ay parang hindi yata siya sinwelduhan, tapos po hindi niya kaya yung trabaho, kaya pumunta po siya sa Polo, tapos ma-expire na po yung kanyang residency, yung ikama po na ma-expire na, so kailangan po na umuwi ang Pilipinas bago po ma-expire yun. Kaya lang po, wala siyang pera, wala siyang pamasahe, so ang ginawa po ng kagrupo ko, humingi po sila ng tulong doon sa tagpuan, yung isang page po ng Facebook. Meron po silang 95,000 members po ngayon. So ngayon po, yung kailangan po niya na pamasahe yata noon ay nasa 2,000 Saudi Riyal. Okay. Nung nakaipon na po ng pera, nung nakaipon na po ng pera para doon, nung tinanong po namin, nung tutulong sa kanya na bubili ng ticket, sabi po, mahal daw, napamahal daw, naging 3,000 daw po, 3,000 Saudi Riyal. Tapos, ang ginawa ko po, pumunta po ako online, tapos nakakita po ako ng ticket, na mura lang po siya, parang around 1,800 Saudi Riyal lang po. So sabi ko, bakit naman gano'n? Bakit naman sinabi sa amin na 3,000? Sabi kong ganyan. So, nung nakita ko po na nasa 1,800 po yung Saudi Riyal lang po yung yung pamasahe,
ginamit ko na po, yung credit card ko po para, kasi kung ibibigay namin dun sa nagsabi na 3,000, di lugi po kami, di ba? Lugi po yung tutulong, di po ba? At saka yung tinutulungan namin, na hindi pa siya makakauwi kasi kulang po yung pera. So ginawa ko po, ginamit ko po yung credit card ko para po maka-purchase na kami ng ticket. Tapos po yung pera, pinadala na lang po sa family ko. Ganon po. Wow. Tapos yung isa naman po, lately lang, may kaibigan po ako na humingi ng tulong. Yung kanyang kapatid ay namatay sa Saudi. Tapos po, namatay po sa Saudi, tapos hindi pa po nakauwi. August pa po namatay. August 16 yata yun. Tapos, hindi pa po nakakauwi sa Pilipinas. So, ang ginawa ko po, humingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Kasi si Kuya Lee Kaniete po kasi, marami po siyang mga contact, marami po siyang So, ginawa ko po, humingi ako ng tulong sa kanya. Hanggang nakarating po doon kay Sir Kakoy po, na taga-Patnubay. Hanggang sa naasikaso po yung pag-uwi ng bangkay ng Pilipino. Ayun po, siguro 1 week after po humingi nung kaibigan ko yun, nakauwi po yung bangkay ng kapatid niya sa Pilipinas. Yun po. Wow. Galing Saudi po. Wow. So actually po hindi naman po talaga ako yung kumbaga I don't want to be praised with that help kasi po hindi naman talaga ako totally yung tumulong. Kumbaga through me, marami pong sama-sama po, maraming naging through me po nakarating yung mga tulong dun sa nakatulungan po. Yun. Yan ang tinatawag kong bridge, tulay ng pagtutulungan. Katulad din ng Utusa.tv, ngayon ay ginagawa ko ngayong tulay ng komunikasyon nating lahat sa buong mundo. Kaya it is my pleasure and privilege na mapag-usap-usapan natin ang inyong mga nagagawang kaluwagan ng loob sa ating mga ka-OFW. Dahil panahon na para tayo ay makiisa sa tinatawag nating modern media technology. Alam mo, napaka-unique ang ating generation. Kung bibigyan ko ng explanation ng generation ngayon ng mga OFWs, tayo ay napaka-swerte ng mga OFW. Alam nyo kung bakit? Tayo ang nagpapaunlad sa ating bansang Pilipinas. Hindi lang alam niyan ng mga iba, akala nila we are just OFWs. Kaya nagagalak ako dahil mayroon tayo ngayong Utusa.tv na isisiwalat natin ang kahalagahan natin mga OFWs. Sa katotohanan, a very unique generation tayo sa panahon na ito. This generation, ito ay magkakaroon ng makasaysayang pagbubuklak ng aklat ng buhay ng mga Pilipino ang mga OFWs. Sapagkat, tingnan ninyo, noong unang panahon, ang sinasabi na backbone of our nation ay yung mga farmers. Okay. Saan ngayon ang mga farmers? Naroon sila. Okay. Sino ngayon ang nagbibigay ng napakalaking pag-asa na ekonomiya ng ating bansang Pilipinas? Yung brand ng produkto na ang tawag dyan ay capital O, capital F, capital W. Yan ang produkto. OFW. Sa ibig sabihin, Overseas Filipino Workers. Ngayon, ito ngayon ang henerasyon natin na kapag tayo ay magkaisa, itong 8 milyon na mga OFWs na ito, yung sinasabi ko nga na OFW Industrial Revolution, this is our part of the history na hindi makakalimutan ng sibilisasyon. 8 milyon tayo mga Pilipino, mga OFWs, just $1 mula sa inyong bulsa, gagawa tayo ng mga pabrika. Hindi natin kailangan ang bangko. Hindi natin kailangan ang mga politiko na puro pangako. Ang gagawin natin ay bigyan natin ng halaga ang $1. Ipunin natin yung $1 sa ating mga 8 milyon, that is $8 million. I-convert mo sa peso, that is $320 million. Makapagtatayo tayo ng pabrika na 50 million. So, within your span of $1, bawat isa, ay makapagtayo tayo ng 6 na pabrika.
Isipin niyo sa loob ng 20 taon na tayo mga OFWs, mga Kapilipino, makakapagtayo tayo in my own calculation mula sa 2,000 hanggang 10,000 factory ang maitatayo natin sa Pilipinas. At sino ang nagmamay-ari niyan? Hindi si Tilpulanong milyonaryo, hindi si Tilpulanong may-ari ng malalaking mga mall, hindi si Tilpulanong nagmamay-ari ng malalaking pabrika sa Pilipinas ngayon, kundi ang magmamay-ari ng mga pabrikang yan ay tayo mga OFW, manggagaling lamang sa $1 natin. So we are a very unique generation na dapat ito ay bigyan natin ng halaga. Kaya ito ay kinakampaign ko ngayon. Pumunta kayo sa aking website na ofwindustrialrevolution.com. Subukan nyo, www.ofwindustrialrevolution.com. Nakalagay na yan isang taon na yan. Pero sinusubukan ko, kung may pahalaga kayo sa concept na yan, wala akong nakikita. Kaya naman, sinasamantala ko ang pagkakataon ngayon para explain sa inyo na we are the unique generation ng ating bansang Pilipinas. OFW will be the one who can make the Philippines one of the best country in this universe pag nagkaisa po tayo. Nakita mo ang aking vision, Rax Kelly, just $1. Opo. Just $1. $1. One factory. Puntahan ninyo ang aking OFW Industrial Revolution website. Andun na explanation. Kaya, mga Kapilipino, we are very lucky na natawag na OFWs. Di ba? Ano ang nakikita mo sa sarili mo? Kung itatanong ko ngayon sa iyo as an OFW, Rax Kelly. Ayun po. Siguro po, yung isang lang natin is talagang magkakaisa po tayo para matupad po yan. Kasi kung wala pong papansin, di wala po. Parang, walang mangyayari. Hindi po ba? Kasi kung isang dapat kaya nga tayo. Dapat po lahat nagkakaisa. Kaso wala naman po pagkakaisa. Kapag makita nila na yung unang pabrika ay titindig sapagkat ititindig ng OFW Industrial Revolution.com project ang unang pabrika within this year. At ang pabrikang yan ay ang tinatawag na Nano Wind Energy Service. Pwede nating lagyan ng ilaw kahit pinakamalayong lugar sa Pilipinas. Yan ang pwede kong may pagmalaki sapagkat napahinuhod ko ang inventor ng invention na yan. Yan ay Laureate Associate ang nag-invento niya from India. Ibinibigyan niya regalo sa inyong lingkod para gawin nating pabrika sa Pilipinas, unang pabrika ng OFW First Factory. Sipin niyo yan, iba? Kaya mga Kapilipino, dyan lang muna tayo. Ipagmalaki natin tayo mga OFW. Huwag natin intindihin yung mga politiko ron na sinasabing bayani kayo. Mahiya-hiya kayo. Hindi nyo nararamdaman ang hirap namin. Kung mabasa ninyo yung libro ni Rax Kelly, iiyak kayo. Malalaman nyo kung gaano ang hirap namin. Kayo diyan, patayo milyon ng mga kabahay. Kami dito, ng mga OFWs, inaamag na kami rito, meron dyang, Sus Mario, ang hirap na buhay natin, di ba, Rax Kelly? Di ba? Opo. Okay. Opo. Okay, magtungo tayo ngayon sa iyong libro. Okay, so, malinaw mga Kapilipino na si Rax Kelly ay isang OFW, naghirap sa kanyang pamaraan kung paano makapunta sa Morocco, kung paano makapunta sa Canada, at kung paano maghanap buhay ng dolyar, at kung paano isaalang-alang kinabukasan ng bansang Pilipinas. At dahil diyan, nakakapagsulat siya ng 2 libro. Mga Kapilipino, pag-usapan natin yung nasulat niyang libro. Ano yung unang libro na nasulat mo, Rax Kelly? Okay, yung unang libro ko po, ang title po niya ay Tiis, Sipag at Tiyaga. So, kumbaga, yun po ay kwento po yung half po yung book ko ay kwento po ng buhay ko
na dahil sa pagtitiis, pagsisipag at pagtsatsaga, nakarating po ako dito sa kinaroroonan ko. Tapos po yung iba po doon sa mga sinulat ko, mga article ko po, kumalat po dati sa internet. Halimbawa po doon ay OFW ka ba? Please lang mag-ipon ka. Tapos yung itong pasalubong ko resibo, ako si OFW mayaman na po. Tapos yung isa pa po ay yung katulong po kasi po pwede po bang pwede pong bigyan ko ng konting tawag dito? Idea po kung ano yung mga sinulat ko pong yun. Okay, go ahead. Ulitin ko mga ka-Pilipino ang kanyang libro. Yung katulong po, yun po yung kauna-unahan kong sinulat sa tagpuan. Kasi dati po hindi naman talaga ako, kumbaga, hindi ko po inisip na magkaroon po ako ng libro. Bali, ang nangyari po kasi noon, nagka-problema po ako sa papers ko dito. So, sa mag-book ako, mag-iiyak, gumawa po ako ng paraan para po ako, para po ako maaliw. So, nakita ko po yung tagpuan. Tapos, nagsimula po ako mag-share ng buhay ko. Tapos, hanggang sa basa-basa po ako. Tapos, nung nakita ko po, marami po palang mas may pinagdadaanan kaysa sa akin. Kumbaga, hindi po ako dapat tumingin dun sa pinagdadaanan ko, kundi dun sa mga pinagdadaanan ng mga kapwa ko OFW. And then, hanggang sa, nakapagsulat po ako ng isang article na talagang tumatak po sa puso nila, yung katulong po Kasi po, iniisip po kasi nila, yung iba po kasi na may magandang trabaho, like yung mga nasa office, parang minamaliit po nila yung mga katulong. So sabi ko, dun sa sinulat ko, inisa-isa ko po yung mga ginagawa po ng katulong na dapat hindi nila minamaliit. Dapat po kung tutuusin ka, ba nilang lahat-lahat yan, matalaga ng bata, maglinis. Yung pagsabay-sabayin po na araw-araw, tapos nasisigawan ka ng amo, tapos lahat-lahat po, tapos yung, for example po sa Middle East, ang sahod lang po nila magkano lang, nasa $200 po, tapos 24 hours. Yung iba, 24 hours, walang pahinga, parang ganun po. Yung iba lalo na kapag Ramadan, hirap na hirap po sila. So yun po yung sinulat ko yung katulong po, yun po yung unang tumatak sa kanila. Tapos po, may nagsabi sa akin, na ipasa ko siya sa Definitely Filipino. Ito naman po yung page ng, Facebook page naman po siya na meron po 1.6 million members. So yun po, nung pinasa ko po doon, naging viral po, nabasa po ng maraming Filipinos, and then hanggang sa nainganyo po akong sumulat pa ng mas nakaka-inspire na mga articles. Sumunod po noon ay yung itong pasalubong ko resibo. Actually po, kumalat po sa mga Facebook pages po, like, hindi porket abroad, nandun na rin po siya sa mga iba't ibang ibang Facebook page pa na hindi ko na po alam kung saan nabasa yon. Pero yung ito naman, itong pasalubong ko resibo naman, ito yung parang kinakausap mo yung mga pamilya sa Pilipinas kasi hindi po nila maintindihan yung buhay ng mga OFW na hingi sila, ganon. Akala po nila, porket nandito ka sa abroad, mapera ka. So, sinulat ko po doon na lahat na binigay. Inisip ba nila kung nahihirapan ka ba dito? Iniisip ba nila kung ikaw ay kumakain, samantalang sila doon, masasarap yung pagkain, ganun po. So, yun po yung isa din sa sinulat ko na sabi nila, makakapagbukas isip po ng mga Pilipino na nag-iisip na yung mga nasa abroad ay mayaman, sabi nilang ganyan. Okay, go ahead. Apo. Tapos po yung isa pa pong article ko, yung OFW ka ba, please lang mag-ipon ka. Kasi po, yung ibang OFW po, talagang pag nasa abroad na sila talagang gastos ng gastos, hindi nila iniisip na yung hawak nilang pera ay dollar, hindi nila iniisip na yung hawak nilang pera ay malaking value. So yung iba po, sunod sa layaw, ganun po, sunod sa luho, ganun. So, sabi ko, nung naisip ko po yun, yung OFW ko ba, please lang mag-ipon ka. Kasi, kung hindi mo isipin, yung mga ginagastos mo, talagang mawawala lang siya na parang bula. Tulad po dito sa Canada, lahat po dito, dollar, lahat po ng bawat kilos mo dito, dollar. Akala mo lang $1, $2, hanggang $10. Akala mo lang maliit siya kasi
nasa ano lang eh, $1, $10 lang eh. Pero pag i-convert mo yan sa peso, talagang malaki na siya. So, sabi ko, kung hindi ka marunong dito, wala kang ipon. Sabi ko pong ganyan. So, yun po. Magtungo tayo. Balikan natin ang iyong nakaraan. Ikaw ba ay merong background bilang isang manunulat? Paano natuklasan na ikaw pala ay marunong sumulat noong bang ikaw ay nasa elementary, high school o college? Meron ka bang nakita na potensyal na ikaw pala ay makakapagsulat ng libro? Para sa ganon, itinatanong ko ito. Tinatanong ko ito dahil... Actually po, ako eh. Ano po? Actually po, math teacher po ako sa Pilipinas. Hindi na po ako magaling sa grammar. Tapos hindi rin po ako ganun pero madaldal po ako. Yun po siguro ang tumulong sa akin. kasi po dito, wala akong kausap. Kasi ang alaga ko po, 2 bata. So hindi ko lang pwede pagsabihan ng lahat-lahat. So, ayun po, yung kadaldalan ko ginamit ko sa pagsusulat po. At saka, nakita ko sa iyong writing, ay isang uri ng pagsusulat yan sapagkat parang kwentong panormal yung way of yung writing. Sapagkat, kaya ako naitanong ito dahil kakaiba ang iyong approach ng panulat kaysa sa ibang approach ng mga iba na gumagamit ng symbolism, gumagamit ng very poetical or whatsoever. Pero yung nakita ko na uri ng iyong panulat ay ang panormal na approach of writing. Kaya kung naitanong yan dahil inspirasyon din to ng mga iba na lahat tayo pwedeng maging manunulat. Akala ba ninyo hindi lamang yung mga nag-aral sa writing ang pwedeng gumawa ng libro? Makakagawa kayo. Bakit dito sa Amerika? Ang dami mga nagre-release ng kanilang mga libro sapagkat yun nga ang sinasabi ko na kung ano ay yung nararamdaman mo, pwede mong gawin yun. As a matter of fact, ewan ko kung maniniwala kayo na maraming klase ng writer. May writer na hindi niya kailangan ng inspirasyon. May writer na kailangan niya ng inspirasyon. Merong writer na sumusulat dahil sa kailangan niyang pera. Merong writer na sumusulat dahil hindi niya kailangan ng pera. May writer na sumusulat dahil gusto lang niya sumikat. May writer na sumusulat dahil gusto lang niyang magpawardi-wardi sa buhay. So maraming klase ng writing. Nasaan kayo roon? Kaya gumawa kayo ng libro. Kaya ninyong gumawa ng libro. So, ngayon, ay alam ko na napakarami kang mga tagahanga sa online, sa Facebook. Ipaabot mo sa kanila ang iyong mga iba pa na pagkain kaisipan na nais mong ikintal sa isipan ng mga babasa sa iyong mga gawain bilang isang OFW na sa iyong pagkakataon. Hello po sa lahat po ng mga Facebook friends ko, sa lahat po na nakakakilala sa akin. Una-una po gusto kong magpasalamat sa inyong lahat kasi po Kuya Manny, sa totoo lang, ewan ko lang kung baka nagsasawa na sila sa mga sinusulat ko kasi ang Facebook status ko napakahaba niyan, laging vlog, sabi ko bahala na kasi wala po akong Facebook page. Kuya, wala akong Facebook page, hindi ako admin, kumbaga nandyan lang lahat sa sa public Facebook page ko yung aking lahat ng mga sinusulat. So sana hindi kayo magsasawang magbasa diyan. At sana yung mga nagagalit sa akin pagpasensyahan niyo na ako kasi hindi ko naman po alam, Kuya Manny, kasi we cannot please everybody, di po ba? So, hindi natin alam na baka may nagagalit na dyan kasi ang dami kong mga sinusulat. Minsan, may mga patama po sa kanila kung tinatamaan sila sa mga sinusulat ko. Pagpasensyahan nyo na kasi yun ang paraan ko para maiparating sa inyo. Yung gusto ko, yung nilalaman ng puso ko, o yun. Ayan, maraming salamat sa inyo at sana yun, dun sa mga
nagbabasa ng mga articles ko, hindi po ako nagsusulat para hangaan nyo or what. Kasi po, lahat ng mga sinusulat ko, base po sa karanasan ko, base sa mga kinukwento sa akin ng mga kaibigan ko. Sana yung mga nababasa nyo kahit papaano, makatulong sa inyo, maka-inspire sa inyo. Kasi hindi po ako nagsusulat para sa sarili ko or para tumikat ako. Nagsusulat po ako kasi gusto ko pong i-share kung ano yung meron ako. Kasi lahat kumaga po, napagdaanan ko na po yung mga... Kasi po nung sa Morocco po ako, kuya, nawalan po ako ng trabaho. Kumbaga, may mga pinagdaanan po ako doon na mahirap, naiiyak na po. May mga pinagdaanan po ako doon tulad po ng nahirapan ako sa amo ko, yung umalis ako dun sa first na amo ko, nahirapan po ako dun sa pangalawang amo ko na hindi po ako nakakain mabuti, hindi po ako naswelduhan. So, tapos po, hindi po ako tumigil doon. Kumbaga, sabi ko ng nanay ko, sabi niya, umuwi ka na, anak. Sabi niya ganyan. Diray niya po, kuya, 11 months po ako walang trabaho doon na matino. Kumbaga, tinulungan po ako ng mga Filipinos na nandun. Kumbaga po, kung siguro kung ibang tao lang po ako, wala akong kapera-pera. Tinulungan po ako ng mga kapwa ko Filipino doon. Pinatira ko ng libre sa bahay nila. So, ayun po, gusto ko lang po malaman ng mga kaibigan ko, ng mga followers ko, na sana, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, kung nahihirapan kayo, kung yung mga amo nyo ay pinagmamalupitan kayo, huwag kayong tumigil, huwag kayong, kumbaga, lahat yan, may katapusan, lahat yan, sana maging mas matatag pa kayo, at sana gawin yung inspirasyon yung lahat ng mga pinagdadaanan nyo para pagdating na araw, makamit nyo kung ano man yung ninanais nyo. Kasi ako po, after po nung nangyari sa akin doon, ayun po, bumangon ako. Sabi ko, hindi ako uuwi ng luhaan. Kaya po, nagpapasalamat din po ako dun sa nakilala ko, si Ninang Irene, yung may consultancy po na papunta po dito. Papasalamat ako sa kanya kasi tinulungan niya ako umangat. So, from there po, wala po ako ng trabaho ng 11 months. Tapos, tinulungan niya po ako. Kaya nakarating po ako dito sa Canada. At saka po hindi po, yung mga karanasan ko po yun ang ginamit ko para po magsulat, para po mag-inspire sa kapwa ko. Yun po. Kasi, hindi naman po kumbaga, ito po yung way ko para i-share sa kanila yung napagdaanan ko, kumbaga, ngayon po, masasabi kong napagtagumpayan ko po lahat ng yon. Kaya po nandito ako ngayon, nagsusulat at babahagi sa kanila ng mga karanasan ko. Yun po. Dalawang question na lamang. Opo. Isang question, ikaw ba ay married na? Single pa po. Ikalawa, malas po ako sa love life yata. ikalawa, ay magkano ang halaga ng iyong libro sa Amazon.com? Yun po. Yung sa Amazon.com po, since nandyan po siya sa US publish, yung unang libro ko po, $7 po siya. Tapos yung pangalawang book ko po, yung pangalawang libro ko po ay may co-author po ako. Isa din pong magaling na writer, si partner Jovelyn po. Dati din po siyang may isang libro din po siya sa Amazon.com, same price din po. Baka lalabas po sa National Bookstore sa Philippines po yung pangalawang libro namin, si Dinang Lampara. Yun po, siguro hindi po kasing mahal nung dating libro namin. Palagay na po natin 200 pesos po siguro yung libro namin, Hindi ng Lampara sa Pilipinas. Pero ito po, sobrang napakaganda po nitong Hindi ng Lampara. Unlike po dito sa Tinisipat at Tiyaga. Kasi po dun sa Hindi ng Lampara, napakarami, dalawa po kami ni partner Jovelyn. Tapos napakarami po naming contributors from Tagpuan at saka from Definitely Filipino po. At saka talaga makikita mo po doon yung napakaraming yung ibang kwento pa ng OFW at saka po may hamon sa gobyerno, ganun po, kumaga may mga sinasabi pong, kumaga lahat po ng topics about OFW ay halos nandun na po makikita sa Hindi ng Lampara at makikita po siya sa Ilang pages ito?
Po? Ilang pages? Itong hindi naman para po namin ay nasa 246, if I'm not mistaken po. 246 pages po. Okay. Okay. 146. So, Tapos ito naman pong TC Pag-atsaga po ay nasa 110 yata, 112 pages po. okay. So, thank you very much sa ating nakatas na lamang isip ng isang OFW at writer. Ako'y nagpapasalamat at magsisilbi ka sa ng inspirasyon ng iba pa na huwag maglupaypay, huwag manlamig, at huwag mawala ng pag-asa sapagkat sa kabila roon ay naroon ang sikat ng araw. Mga kapilipino, ang ating po nakaugnay, si Rax Kelly ng Vancouver, Canada, isang OFW na may pagmamalaki natin. At dahil diyan, pansamantala nagpapaalam ang inyong lingkod, ang inyong kaagapay sa hirap at ginhawa, ang inyong Kuya Manny Calpito, nag-iiwan ng pagkain kaisipan. Ang utang na loob ay hindi dapat nabayaran, sa halip ito ay ipasa. Sa inyong lahat, maraming salamat at mabuhay. Operation Tulong USA.